Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Maurice. Kumusta po kayong lahat? Sana po guys, ay okay lang po tayo. So, panibagong araw, kaya panibagong upload na naman po ako ng video. I-share naman sa inyo ngayon ay yung aking lulutuin na sabaw para po sa dinner namin mamaya. So, ang tawag po dito ay lung soup po. Kasi nga, lulutuin siya ng matagal. Like 4 to 6 hours po yung luto niya para talagang maging malasa ang kanyang sabaw. So guys, ito po yung aking mga ingredients. Meron po akong sayote, meron din po akong carrots. Ang carrots guys, pagka bumili kayo para sa sabaw, dapat yung may lupa-lupa pa siya. Tapos, meron din po akong sweet corn. So, meron akong 3 sweet corn. Isa lang po yung gagamitin ko dyan. Tapos, meron din akong pork bone. Hinugasan ko na. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung aking pag-blanch ng pork bone natin. So, meron din po ako sweet dates para po sa sabaw to. Ang lasa po nito ay manamis-namis po siya. Ang tawag dito sa kanila guys ay lapchong. Ilalagay po ito sa sabaw para po yung sabaw ay magkaroon po siya ng manamis-namis po na lasa. So, ito lang po yung mga sangkap ko. 4 na sangkap lang po yung paghahalo-haluin ko sa aking soup for tonight. So, guys, umpisahan na po natin. So, ngayon, kumuha lang po ako nitong pagpapakuluan ko ng mga buto. So, ilagay lang po natin yung buto dyan at make sure na malinis po yung buto na hinugasan nyo na po. So, yan, ganyan. Tapos, lalagyan na po natin siya ng tubig. Enough lang po na makover yung mga buto-buto sa loob. On na natin yung apoy para papakuluin na natin siya. Hintayin lang po natin kumulo. So, ayan na guys. Meron na siyang bubbles. Kung mapapansin nyo, di ba, hinugasan ko na siya pero ang dumi pa rin. So, yan, dapat tanggalin yan siya. Tapos yung mga dugo-dugo. So, mamaya, bago natin siya lulutuin ulit para doon na sa final na sabaw. So, yeah, ayan na siya guys. Kumukulo-kulo na siya. Kumulo na yung ating pork bone. So, ngayon, isi-set na po natin yung timer ng 8 minutes. So, ayan. So, start lang po natin yan. Guys, mag-iingat po tayo sa pagbaliktad ng buto kasi nga baka matalsikan tayo ng mainit na tubig. So, always talaga be careful. Lalo na pag nagluluto. So, ayan. Ayan na siya guys. Pantay na siya. Ngayon naman guys, habang pinapakuluan natin yung mga buto-buto, ito naman ang ating gagawin. Gagayatin na natin yung mga gulay. Tapos yung lapchong guys, huhugasan din po. Yan, ayun, malinis na siya. Yan, tumunog na yung alarm natin. So, papatayin na natin. Yan.
Ito naman babalatan natin. Kunti lang yung gagawin kong sabaw ngayon kasi dalawa lang kami iinom. Kaya, so guys, ang dali-dali lang po ng sabaw na to. Madali lang po gawin yung mga Chinese soup. So, ayan na siya. So, cut mo lang siya sa gitna. Mag-iingat, baka masugatan. Yan, ganyan. Tanggalin yung buto. Yan. Malaking gayat siya guys, kasi ilalagay naman siya sa sabaw, so hindi kailangan ng ano, kasi baka madurog siya. Tapos yan, ito naman carrots. Yan. Ganito lang ang gagawin mo. Pag gumagawa ka ng sabaw, yan. Ganyan yung cut mo ng carrots. Ito namang sweet corn, ayan. Ganyan lang siya guys. So, ito lang po yung sangkap natin. So, ngayon naman, ang next kong gagawin ay i-arrange na po natin yung ating naka-blanch na buto. So, ito na po yung naka-blanch na buto. Ang gagawin natin, hugasan po natin siya ulit. Diyan, para makita nyo. So, finally guys, ito na yung buto natin. Malinis na siya. Lagay natin siya sa kaldero na paglulutuan na ng sabaw. Po siya ilalagay. Ganito lang po talaga ang gagawin. Napakadali lang po. So, ngayon, ilagay po natin yung mga buto. Yan. Yung mga buto. Tapos, yung ating lapchong. Yan, gulay. Yung mga gulay. Yan. Pagsama-samahin lang po yan sila sa loob. Ibuhos na natin. Yan. So, ayan na siya. Pantayin lang natin. Tapos ngayon, lalagyan na po siya ng tubig. So guys, ganyan lang po karami ang tubig na ilagay ko kasi pag masyadong sobrang daming tubig din, hindi na siya malasa. Lasang tubig na siya. So ngayon, ang gagawin natin ay papakuluin na po natin. So ngayon guys, isasalang na natin siya. Ayan. So guys, ang pagpapakulo naman or ang pagluluto ng sabaw, may steps din yan. So first steps, ang gagawin natin ay hayaan muna natin siyang kumulo gamit ang high fire. And then, kapag kumulo na siya, i-reduce po natin yung apoy sa
medium na lang po ang lakas ng apoy. Tapos, lulutuin po siya ng 30 minutes lang po. So, mamaya, isiset ko po itong timer sa 30 minutes. And then, after 30 minutes na medium fire, ililipat naman po siya sa vacuum pot. Guys, kumukulo na po yung ating sabaw. Naka-high fire siya. So, ngayon ang gagawin natin, medium na lang po. And then, ang timer natin ay 30 minutes. I-on na po natin. Ayan. So, after 30 minutes, guys, ililipat naman natin siya sa vacuum pot. Para si vacuum pot na po ang bahala magluto sa kanya ng mga ilang oras. Guys, tumunog na yung ating alarm. So, ibig sabihin, 30 minutes na po. So, ngayon, ililipat na po natin siya sa vacuum pot. Ito po yung vacuum pot na sinasabi ko sa inyo, guys. So, ipapasok lang po natin siya dyan sa loob. So, ayan na guys, nasa loob na po yung ating sabaw. So, mamayang hapon po, bago kami mag-dinner, like 6 o'clock po ng gabi. So, tatanggalin ko siya dyan, tapos papakuluin ko po siya ulit. Tapos, lalagyan po siya ng asin, bago pwede na po siya iserve. So, ngayon guys, dahil kakain na kami ng dinner, so, nireheat ko na po yung sabaw. So, titingnan natin. So, yan po yung sabaw. Dapat po ang dinner, ma-reheat po siya ng 10 to 15 minutes. And then, lalagyan na po natin ng asin. Papansin nyo, yung kulay ng sabaw is ano siya, yellowish yung kulay ng sabaw. Gawa ng mga gulay, sweet corn, at saka ng carrots.